everyone, my name is Alexis Aratuli. Today is a continuation of Philippine nationalism or national symbol. National leaf. The Hanao leaf is a large type of leaf with a round fan shape that is glossy in a green color. Actually, para daw itong isang malaking dahon na hugis pamaypay. Kumikinang ito at kulay berde at matibay ang daong ito. At kanyang katibayan tulad ng pangbubong sa bahay, matibay at matatag ito sa ulan at mapresko kaysa yero. National fruit. An aromatic, delicious, and nutrition fruit, the mango is considered to be national fruit of the Philippines. Tinuturing mabango at masarap na prutas at masustansya na prutas. Isa ito sa prutas na mayaman sa protein. Ang Bahay Kubo o Nipahan ang kinikilalang pambansang Bahay Kubo. Isa itong tradisyonal o tahanan na matibay o gawa sa kawayan at mga dahon, palma o anaawang. National animal. The carabao or water buffalo or best known as carabao is a gentle but hardworking type of mammal. Isa itong dinaguriang kalabaw na pambansang hayop na pinakamalakas, kumbaga example, ginagamit ito sa pagsasaga, masipag at matyagang animal. National fish. The milkfish or bangus is widely popular in the Philippines in Asia. Isa itong tinaguriang sa pambansang isda ang bangus. Ang kilala sa Pilipinas at ibang bahagi ng Asia. Isa itong uri ng isdang madaling halagaan at kaya ang iba't ibang uri ng kapaligiran. Madalas itong inahain sa kapagkainan ng mga Pilipino. National food. The Filipinos, fondness of adobo, and earned the title as the unofficial national food of the Philippines. Ang adobo raw ay ang kinikilalang di opisyal na pambansang pagkain ng Pilipinas, bagamat nagmula sa salitang Kastila ang pangalan, ang parahan ng pagluto sa bansa bago po dumating ang mga Kastila. Paborito na ito ng maraming Pilipino dahil sa lilamnam at tibay nito sa pagkakiimalbak. National dance. According to House Bill No. 3926, Cariñosa is a Philippine folk dance with a Hispanic origins. So, ito daw yung ayon sa House Bill No. 3906, ang Cariñosa ang kinikilalang pambansang sayaw ng Pilipinas. Isa itong sayaw ng panliligaw na ang habang kalikayan at paglalambing. Nagmula ang pangalan ito sa salitang Kastila na ibang sabihin ng maibigan o magiliw na sumasalamin. Criteria for National Heroes. Executive Order Number 75, 1993. There is no existing officially proclaiming specific individuals as national heroes. In 1993, President Fidel V. Ramos issued Executive Order Number 75 establishing the National Heroes Committee under the National Commission for Culture and the Art. The committee was asked to study, evaluate, and recommend Filipino historical figures worthy of recognition as national heroes. Ang kriteria daw is walang batas o kautusan eksekutibo na nagsasaad ng opisyal na proklamasyon ng sinuunang personalidad bilang pambansang bayani sa ating bansa. Noong taong 1993 daw is pinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang Executive Order Number 75 na nagtatag sa National Heroes Committee o Committee ng Pangbansang Bayan.
Layon rin raw nito ng kumikinang ito ng paaralan, suriin at irekomenda ang mga Pilipinong may tuturing na bayan, may kahango hanggang katangian at matagtag ambag sa bansa ayon sa National Criteria for National Heroes. Ang Technical Committee ng National Heroes Committee ay nagsasagawa ng serye ng mga pagpapulong noong Onyo 3, 1993, Agosto 1993, and Setyembre 12, 1994, and Nobyembre 15, 1995. Sa mga pagpulong na ito, tinutukoy, tinalakay at pinadibdihan nila ang mga kahulugan at pamantayan sa pagiging isang bayani. Sa uli, nagkasundo kumiti sa ilang pamantayan na gagamitin ng mga institusyonador at manaliliksik sa pagtukoy kung sino-sino raw ang dakilang Pilipino ang maaring opisyal na kilalanin bilang pambansang bayani. Celebration timeline. Meetings held on June 3, 1993, August 19, 1993, September 12, 1994, and November 15, 1995. This meeting resulted in the adoption of criteria to guide researchers and policy makes in identifying tips. Sa mga pagpupulong raw na ito, tinutukoy, tinalakay at pinakbahan nila ang mga kahulugan at pamantayan sa pagiging isang bayani. Sa uli, nagkasundo ang komite sa ilang pamantayan na gagamitin ng mga estudyador at manaliksik sa pagtukoy kung sino-sino ang mga dakilang Pilipino maaring opisyal na bilang pambansang bayani. Next is maintain criteria for national heroes. Number 1. Nationalism and freedom passes a clear concept of nationalhood, aspire and struggle for national freedom. Ito raw ay ang mga bayani ng yaong may malinaw na pag-unawa sa konsepto isang bansa pagkatapos manais at makipaglaban para sa kalayaan nito. And number 2, contribution to freedom and order, define and contribute to system of freedom and social order. Sinasabi rito na ang bayani nagbibigay kahulugan at ambag sa pagkakaroon ng sistema or ang kalayaan at kaayusan para sa bansa. Hindi lang raw sila na lumaban para sa kalayaan, kundi tinutulungan din silang magtatag ng isang lipunan maayos ng may batas at may karapatang pantao. And then, additional criteria adopted on November 15, 95. Number 1 is popular recognition errors are part of the people's expression or collective identity. Number 2, future oriental think beyond than time, especially consider to help in a future generation. And number 3 is historical process recognition must consider the entire process by which the individual become a hero. And then sabi dito sa number 1 is, ang bayani daw ay isang bahagi ng pagpapayag ng damdamin at kalooban ng sambayanan. Ibig sabihin daw, ang isang bayani ay kinikilala at tinitingala ng maraming tao dahil sa kanyang mga prinsipyo at ginagawa para sa ating bayan. And sa number 2 is, ang mga bayani ay may pag-iisip para sa kinabukasan, lalo na para sa susunod na henerasyon. And then, ang kanilang mga andidigan daw is pagkilos ng hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kapakanan ng mga susunod na bayan pang Pilipino. And then, as historical of hero, pagpili ng isang bayani
dumadaan sa isang masururing process na tumutukoy raw kung paano maging bayani ang isang tao, kundi basta-basta ang pagtawag sa isang tao bilang bayani. Kailangan din daw malalim na pagsuri upang ito'y kanyang buhay, adlikain at naging epekto sa bayan. Sa madaling sabi, ang pagiging bayani raw is ang laman makabase sa katapangan o pakipaglabang, kundi raw sa kabuuang kontribusyon ng isang tao sa bansa, sa mga tao at sa nakibasan ng lipunan. That's all. Thank you.